Nahihirapan ka bang makatulog dahil sa madalas na pagising para umihi sa gabi? O nararamdaman mo bang palagi kang pagod at nanlalambot? Kung o baka oras na para bigyan ng pansin ang ating nga bato? Hello sa inyong lahat. Ako po si Doc Bayani Velasco at ngayong araw, pag-usapan natin ang topic tungkol sa mapagkain na dapat iwasan at dapat kainin kasama ng tokwa para sa malusog na bato. Handa ka na bang alamin kung paano mapoprotektahan ang iyong bato? Tara na. Kaya mo bang maniwala na ang simpleng tokwa na akala natin ay malusog ay maaring makasira sa ating nga bato pagtuntong 60 anyos? Sa ating paatanda kung saan bawat araw ay pinahahalagahan para sa kalusugan, may isang katotohanan na hindi lahat ay nabibigyan ng babala sa tamang oras. Ito ay ang mapamilyar na pagkain na tila walang pinsala tulad ng tokwa ay minsan nakatago nga panganib kung hindi gagamitin ng tama sa pagtanda. Matagal nang itinutring ng marami ang tokwa bilang malinis na karne mula sa halaman, mababa sa taba, madaling tunawin at mabuti para sa puso. Kaya kumakain sila nito araw-araw nang may kapayapaan ng isip. Ngunit ang mahalagang bagay na ilan lamang ang napapansin ay kapag ang katawan ay umabot na sa edad na 60, ang function ng metabolismo at lalo na ang kakayahan ng bato na magsala at maglabas ay bumaba ng malaki. At mula dito, ang dati masustansiya ay unti-unting nagiging pasanin kung hindi gagamitin ng tama. Ang problema ay hindi sa tokwa mas kundi sa prana at ang pagluluto at makawi sa pagkain. Kung aksidente kang kumain kasama ang mga pagkain na hindi maganda o ginamit sa hindi angkop na dalas, ng panganib ng pagbuo ng bato sa bato at pagbaba ng funksyon ng bato ay maring unti-unting maipon sa paglipas ng panahon. Ang nakababahala ay ang prosesong ito ay napakabagal tulad ng bawat pata ng tubig na unti-unting napapanipis sa bato. Kapag lumitaw na ang mga sintomas tulad ng pananakit ng likod, madalas na pag-ihi sa gabi at matagal na pagkapagod, ang bato ay naapektuhan na ng husto. Ipinapakita nilang pangmatagalang pag-aral sa 10,000 tao na ang magumagamit nga tokwa ng tama ay may mas matatag na kalusugan. Habang ang makakumakamit nito ng mali ay may mas mataas na panghanap na makaroon ng mga problema sa bato. Ito ay napapakita na ang pag-unawa at paggamit ng tama ang susi sa pangmatagalang proteksyon ng kalusugan. Sa pagbabahagi ngayong araw, linawin ko ang 3 pinakamapanganib na kombinasyon na hindi dapat kainin kasama ang tokwa at bibigyan din gabay kung paano ito gagamitin ng tama upang matulungan ang bato na mabawasan ang pasanin at makabawi sa paglipas ng panahon. Ito ay hindi lamang kaalaman kundi isa ring panangga upang maiwasan ang makapuspalat na pagkakamali sa pang-araw-araw na pagkain. Kung may tokwa ka sa iyong refrigerator o kumakain ka nito bawat linggo, mangyaring mag-iwan ng numero 1 sa seksyon ng komento. Hindi lamang ito isang simpleng pakikipag-ugnayan kundi isang paalala rin ng proaktibong pagprotekta sa iyong sariling kalusugan. At bago tayo lumalim pa, umasa ako na gugulin mo ang iyong oras sa panunod ng nilalaman ngayong araw. Dahil maaring ang isang maliit na pagbabago lamang sa iyong gawi sa pagkain ay sapat upang maiwasan ang malalaking problema sa bato sa hinaharap upang mamuhay ng isang mapayapa, malusog at mas may kontrol na buhay. Bahagi 1, pagpapagaling ng function ng bato. Paunawa sa panawagan ng katawan para sa malusog na pamumuhay. Minamahal na mga kaibigan, gusto kong simulan sa isang napakapamilyar na tanong na hindi napapansin ng marami. Pagkatapos umihi, inobserbahan mo ba ang iyong ihi? Nakita mo ba kung minsan ang maraming bulan na matagal mawala? O sa tuwing gigising ka sa umaga ay nararamdaman mo ang bigat ng iyong talukap ng mata, bahagyang pamamaga ng kamay at paa, at inisip mo na normal lamang ito sa pagtanda. Ang totoo, hindi ito normal kundi mga tahimik na senyales na ipinapadala sa iyong bato. Sa edad na 60,70, ang ating bato ay hindi na kasing lakas na dati. Ito ay tulad ng isang water filter na patuloy na gumagana sa loob ng 10-10 taon na hindi pa nakapapahinga o naserbisyuhan ng mayos. Ang glomeruli, ang napakakomplikadong filtering unit sa katawan, ay unti-unting bumababa sa paglipas ng panahon at maaring wala ng kalahati ang gumagana kumpara sa kabataan. At ang kapansin-pansin ay ang prosesong ito ay napakatahimik, walang sakit, walang ingay, na nagiging saning ang pagiging kampante ng marami hanggang sa uli ng lahat. Nakita ko na ang maraming kaso kung saan sa pagbisita sa doktor ay ilang minuto
lamang ang pagkikipag-usap sa doktor at pagkatapos ay umuwi na may mahabang reseta. Hindi iyon mali ngunit hindi iyon sapat dahil maaring kontrolin ng gamot ang nga sintomas habang ang pamumuhay at gawi sa pagkain ang nagtatakda ng bilis ng pagbaba ng function ng bato. Kung hindi tayo magbabago mula sa ugat, gaano man karaming gamot ang inumin, ang katawan ay unti-unting bumababa. Sa lahat, ne katapatan, ne isang profesional sa kalusugan, gusto kong sabihin sa iyo na may mga pagkakamali sa pagkain na inulit natin araw-araw. Akala natin ay nagpapalusok, ngunit sa totoo lang ay pinanghihina ang bato. At ang pinakamalungkot ay marami ang nakakaintindi lamang nito kapag naharap na sila sa mas mabigat na pamamaraan ng paggamot. Ngayon, ang gusto kong ibahagi ay hindi isang mahiwagang paraan kundi isang mas tamang paraan upang suriin ang ating sarili. Ang bato ay isang tahimik na organ. Hindi ito sumasakit tulad ng puso. Hindi ito napapakita ng malinaw na sintomas tulad ng tiyan. Kadalasan, kapag 70% hanggang 80% ng function nito ang bumaba, doon pa lamang natin nakikita ang malinaw na problema. Kaya, ang maagang pagkilala sa maliliit na senyales tulad ng mahabang bula sa ihi, bahagyang pamamaga ng kamay at paa, matagal na pagbalik ng balat pagkatapos pindutin, at matagal na pagkapagod ang gususi sa pagprotekta sa kalusugan. Subukan mong maglaan ng 1 minuto araw-araw upang pakinggan ang iyong katawan. Obserbahan ang pinakamaliit na pagbabago dahil hindi ka kailanman niloloko ng iyong katawan. Lagi itong nakikipausap, tayo lang ang ayaw makinig. Isang napakalagang bagay na gusto kong bigyang diin ay ang pamilyar na pagkain sa pang-araw-araw na pagkain ay minsan ang mismong dahilan. Halimbawa, ang tokwa, isang pagkain na tila napakalusok, ngunit kung mali ang pagkakakombina, hindi tama ang paggamit sa oras o hindi angkop sa kondisyon ng katawan, mari itong maging pasanin sa mga bato. Sa kabaliktaran, kung naiintindihan at ginagamit ng tama, ito ay nagiging isang mahalagang mapakukunan ng nutrisyon na tumutulong sa pagpapagaling ng katawan. Ang modernong buhay ay nagbibigay sa atin ng maraming kaginhawaan, ngunit ginagawa rin tayong madaling makalimot sa isang napakapangunahing bagay. Ang katawan ng tao ay hindi maaring palitan tulad ng makina. Ang isang nasirang water filter ay maaring palitan ng bago, ngunit ang bato ay walang daan pabalik sa orihinal nitong estado. Kaya naman, bawat maliit na pagpipilian sa pagkain ngayon ay tahimik na magtatakda ng iyong kalusugan sa susunod na 5 taon, 10 taon. Bahagi 2, 3 pagkain na dapat iwasan kasama ng tokwa na sumisira sa bato. Unang pagkain iwasan, dahon ng sibuyas, spring onion. Minamahal ng mga kaibigan, may mga bagay na tila napakapamilyar sa kusina, ngunit sila mismo ang tahimik na bita sa kalusugan, lalo na sa mga bato na nakapagtrabaho ng ilang dekada ng walang pahinga. Ngayon, gusto kong balikan natin ang isang maliit na ugali ngunit malaki ang epekto, at iyon ay ang pagkukombina ang tokwa sa dahon ng sibuyas. Isipin ang isang mainit na sabaw na tokwa na may ilang berdeng dahon ng sibuyas sa ibabaw na mukhang napakakaakit-akit at masarap. Ito ay halos isang pamilyar na imahe sa bawat pamilyang Filipino. Ngunit mula ngayon, umasa ako na sisimulan mong isipin muli, hindi dahil masama ang dahon ng sibuyas, kundi dahil ang kombinasyong ito ay hindi angkop para sa katawan ng matatanda, lalo na kapag bumaba na ang funksyon ng bato. Subukan mong tanungin ang iyong sarili ng tapat. Bakit tayo kumakain ng tokwa araw-araw? Kadalasan ay para madagdagan ang kalsiyum, tumulong na patibayin ang buto, maiwasan ang osteoporosis, at mabawasan ang panganib ng pagkahulog. Ngunit ang nakalulungkot ay ang dahon ng sibuyas ay naglalaman ng sangkap tulad ng oxalic acid, phosphorus at sulfur. Kapag pumasok sa katawan kasabay ng tokwa, ang sangkap na ito ay maaring makaysa sa calcium, bumuo ng isang mahirap na ay absorb na anyo na nagiging sanhi upang hindi makapasok ang calcium sa mabuto tulad ng inaasahan. Sa madaling salita, kumakain ka ngunit hindi ito napanatili ng iyong katawan at maring may labas pa. Ito ang hindi alam ng napakaraming tao. At sa aking pananaw, hindi lamang ito isang simpleng reaksyon kemikal kundi isang pag-aasaya ng nutrisyon na tumatagal sa paglipas ng taon.
ngunit ang mas nakababahala ay nasa chain reaction sa loob ng katawan. Kapag hindi sa paang na-absorb na calcium, automatikong kukuha ng calcium ang katawan mula sa mga buto upang mapanatili ang balanse sa dugo. Sa puntong ito, unti-unting hihina ang buto nang hindi mo nalalaman. Kasabay nito, ang pagtaas ng dami ng calcium sa dugo ay nagiging sanhi upang mas magtrabaho ang bato upang salain at ilabas ito. Tulad ng pagpapatakbo ng isang lumang makina na sobra ang karga araw-araw. At ganon, isang tahimik na siklo ang nagaganap. Hihina ang buto, mapapagod ang bato, hihina ang katawan. Ang kapansin-pansin ay hindi ito nagiging sanhi ng sakit kaagad kaya napakadaling baliwalain. Nakakita na akong isang kaso na lubos na napababa sa akin ng loop. Iyon ay si Mang Tonyo, 70 taong gulang, isang tao na napakaingat sa kalusugan. Kumakain siyang tokwa halos araw-araw sa loob ng maraming taon sa pag-asang mapanatili ang malakas na buto ngunit nang suriin. Ang density ng buto ni Mang Tonyo ay bumaba ng malaki. Pagkatapos ngang maingat na pag-aral, nalaman ko na mayroon siyang ugali na maglagay ng maraming dahon ng sibuyas at iba pang sangkap sa tokwa dahil gusto niya ang amoy at kulay. Nang ipaliwanag ko ang mekanismong ito, tahimik si Mang Tonyo sa mahabang panahon, hindi dahil nanghihinayang siya sa dahon ng sibuyas kundi dahil naintindihan niya na aksidente siyang nakamali sa loob ng mahabang panahon kahit na ang orihinal na layunin ay mabuti. Pagkatapos noon, binago ni Mang Tonyo ang kanyang ugali at pagkatapos lamang ng ilang panahon, kapansin-pansing bumuti ang kondisyon ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kwentong ito, gusto kong maintindihan mo ang isang malalim na bagay na hindi sapat ang pagkain ng mabubuting pagkain, kundi ang mahalaga ay ang tamang paraan ng pagkain sa pangangalaga sa kalusugan ng matatanda. Minsan ang isang maliit na pagbabago sa gawi sa pagkain ay mas malaki ang halaga kaysa sa pag-inom ng karagdagang suplemento. Subukan mong tandaan ang isang napakasimpel ngunit napakahalagang bagay. Kung talagang gusto mong protektahan ang iyong mabuto at bato, bawasan ang pinakamataas na pagkukombina ng tokwa sa dahon ng sibuyas. Hindi ito matinding pagbabawal kundi isang matalinong pagsasayos upang maging mas magaan ang pakiramdam ng katawan. Ikalawang pagkaing iwasan, spinach. Minamahal na mga kaibigan, patuloy tayong sumisit sa isang katotohanan na maaring mapabago sa buong gawi sa pagkain ng marami. Ito ay ang kombinasyon ng tokwa at spinach. Isang pares na pinaniniwalaan pa rin ng marami bilang pamantayan ng isang malusog na pagkain. Isang mangkok ng brown rice, isang simpleng tokwa at isang plato ng lumpiang gulay. Pakinggan, napaka-scientific, napakatahimik, ngunit minsan ang tinatawa na malusog kung hindi naintindihan ng tama ay nagiging isang nakatagong panganib. Hindi ko sinasabi ito upang itanggi ang halaga ng spinach o tokwa. Sa kabaliktaran, pareho silang napakabuti kung gagamitin ng tama. Ngunit ang problema ay kapag mali ang pagkakakombina, lumilikha silang isang masamang reaksyon sa katawan, lalo na sa mga taong bumaba na ang function ng bato dahil sa edad. Ang spinach ay naglalaman ng napakataas na nilalaman ng oxalic acid, samantalang ang tokwa ay mayaman sa calcium. Kapag nagtakpo ang dalawang sangkap na ito sa tiyan, sila ay makokonekta upang bumuo ng calcium oxalate, isang uring hindi natutunaw na compound na hindi madaling ma-absorb through may labas ng katawan. Mula sa isang profesional na pananaw, ito ay isa sa mga sali na bumubuo ng bato sa bato. Ngunit kung titigil lamang sa konsepto ng bato sa bato, maaring hindi mo palubos na nararamdaman ang kalubaan. Isipin ang makristal na ito na parang malilit ngunit matutulis na butil buhangin na unti-unting naipon sa paglipas ng panahon. Para sa mga kabataan, ang katawan ay sapat pa ring malakas upang mailabas ang isang bahagi. Ngunit para sa mga matatanda, kapag mahina na ang bato, ang mga kristal na ito ay madalang maivan, maipon at makatulot na pangmatakalang pansala. Ang gusto kong bigyang diin dito ay hindi upang takutin kundi upang matulungan ka maunawaan na ang katawan sa pagtanda ay hindi na kayang tiisin ang pagkakamali tulad ng dati. Bawat maling pagpipilian, gaano man kalit, kung inulit ng maraming beses, ay magiging malaking kahinaan. Nakakita na akong isang kaso na lubos na napababa sa akin ng loop. Ito ay si Nanay Luz, 71 taong gulang, isang taong napakasistemo sa buhay.
Naniniwala siya sa isang simpleng dieta, araw-araw kumakain ng tokwa at nilagang gulay dahil iniisip niya na iyon ang paraan upang mapanatili ang kalusugan. Ngunit pagkatapos ang ilang panahon, nagkaroon siya ang matagal na pananakit ang likod, hirap sa pag-ihi at nang suriin, nalaman na mayroon siyang bato sa bato. Nang ipaliwanag ang dahilan, labis siyang nagulat. Sinabi niya ang isang pangungusap na hindi ko pa rin nakakalimutan. Akala ko ay inaalagaan ko ang aking katawan. Hindi ko akalain na sinasaktan ko pala ito. Ang pahaya na iyon ay hindi lamang ang pagsisisini na nilus kundi isang aral din para sa napakaraming tao. Mula sa profesional na pananaw at praktikal na karanasan, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang simple ngunit napakahalagang prinsipyo. Hindi lahat ng mabubuting pagkain ay maaring kainin ng makasama ang tamang kombinasyon ang susi. Para sa mga gulay na mayaman sa oxalic acid tulad na spinach, beets o ilang iba pang madilim na berdeng gulay, kung gusto mo pa rin gamitin ang nga ito, dapat mong ihiwalay ang nga ito sa mapagkain na may tokwa. Hindi ito matinding pagbabawal kundi isang matalinong pagsasayos upang hindi ma-overload ang katawan. Maraming tao ang nagtatanong sa akin kung bababa ba ang panganib kung pakuluan ang gulay. Tama, ang pagpakulo ay maaring makabawas ng bahaging oxalate, ngunit para sa isang mahina na katawan, ang natitirang bahagi ay sapat pa rin upang mabigay ng presyon sa bato kung ginagamit ng regular. Kaya ang pinakalitas na paraan ay ang hindi pagsamahin ang maito sa isang pagkain. Tandaan ang isang simpleng bagay. Kapag kumakain ng tokwa, iwasan ang spinach. At kapag kumakain ng spinach, dapat itong gamitin sa iba pang mas angkop na pagkain. Hindi lamang ito kaalaman sa nutrisyon kundi isang paraan din upang protektahan ang bato ng tahimik ngunit matatag. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang pababaging ito, mangyaring makomento ng numero 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado ka pa rin at kasama sa paglalakbay na ito upang mamuhaying malusok, mabuhaying may kalidad bawat araw. Ikatlong pakaing iwasan, matapang na sausawan, soy sauce o oyster sauce. Minamahal na mga kaibigan, sa tatlong uri nga pagkain na dapat iwasan na ibinahagi ko, ito ang pinakapanganib ngunit pinakamababang tingin. Hindi ito matatakpuan sa kung saan malayo kundi naroon mismo sa ating hapag-kainan araw-araw. Ito ang matapang na soy sauce o oyster sauce. Gusto kong pakinggan mo ang bahaging ito ng may espesyal na pagtuon, lalo na sa may mataas na presyon ng dugo, diabetes, o madalas na pamamaga ng muka at paa sa umaga. Dahil minsan, ang gawin na tila walang pinsala ay ang dahilan ng pagbabang ang kalusugan na hindi mo namamalayan. Nakilala ko ang isang matandang lalaki na napakaseryoso sa pagpapanatili ng kalusugan. Halos ganap niyang tinanggal ang matatabang karne, binawasan ang asin, kumain ng simpleng pagkain, araw-araw kumakain lamang ng pinakuluang tokwa upang panatilihing malinis ang katawan. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon ng muling pagsusuri, ang presyon ng dugo ay hindi lamang hindi bumaba kundi tumaas pa, nagsimulang mamagang pa at kapansin-pansing bumaba ang function ng bato. Lubos na nabalisa si Mang Pedro at tinanong ako, kumakain na ako ganito karami, bakit lumalala pa rin ang aking katawan? At pagkatapos ng maingat na pag-aral, natuklasan ko ang isang detalye na tila maliit ngunit napakahalaga. Ito ay dahil masyadong matabang ang tokwa. Palagi siyang nahahanda ng isang mangkok ng matapang na soy sauce at isinasawsaw ng husto bago kumain. Mangyaring huminto ka sandali at mag-isip kasama ko, ang tokwa na kinakain mo ay ano talaga mula sa isang siyentipikong pananaw. Ang istruktura ng tokwa ay tulad ng isang espongha na may napakaraming maliliit na butas. Kapag isinawsaw mo sa maalat na soy sauce, agad itong hihigop ng lahat ng asin sa loob. Sa madaling salita, akala mo kumakain ka ang simpleng tokwa ngunit sa katotohanan ay naglalagay ka ang napakaraming sodium sa katawan na nakatago sa loob. Ito ang panganib dahil niloloko nito ang ating pandama. Kapag tumas ang sodium sa dugo, pananatiliin ng katawan ng tubig upang balansehin na nagre-resulta sa edema, pataas ng dami ng dugo at pataas ng presyon ng dugo. Para sa isang bato na mahina na dahil sa edad, ito ay isang napakalaking presyon. Ang bato ay patuloy na nagtatrabaho upang salayin ang sobrang asin
sa kalaunan ay mapapagod ng walang pagkakataon na makabawi. Madalas kong ihambing ito sa pagpapatakbo ng isang lumang water filter sa buong kapasidad araw-araw. Sa simula, maring hindi ito agad masira ngunit sa paglipas ng panahon, ang panloob na bahagi ay unti-unting masisira at mawawala ang kanilang function. Ang pinakakatakot ay ang prosesong ito ay napakatahimik. Hindi mo agad nararamdaman ang sakit, walang malinaw na sintomas kaagad. Hanggang sa lumitaw ang masenyales tulad ng paninigas ng daliri, pamamaga ng muha sa umaga, at matagal na pagkapagod, doon pa lamang ay nasira na ng husto ang bato. Gusto kong maintindihan mo ang isang pangunahing bagay. Ang pagkain na matabang ay hindi lamang pagbabawas ng asin sa pagluluto kundi paiwas din sa mga nakatagong pinamumulan ng asin tulad ng matapang na sasawan. Ito ang pagkakamali na nagagawa ng pagkaraming tao. May nagsabi sa akin, kung walang sasawan ay hindi masarap, lubos akong nakakaintindi. Ngunit sa edad na ito, ang kailangan nating isaalang-alang ay hindi na ang panandaliang sarap kundi ang pangmatagalang kalusugan. Kaya, umasa ako na maglalagay kang isang seryosong pangako sa iyong sarili, hindi upang ganap na itigil ka agad kung hindi ka pasanay. Ngunit unti-unting bawasan ang tinding sarsa, sanayin ang sarili na kumain ng mas matabang, at bawasan ang pinakamataas na paglubok at paglubok ng malalim. Tandaan na ang bato ay hindi nakakapagsalita ngunit palagi nitong tinitiyaga ang lahat ng ating nagawi. Kung patuloy mong pananatilihin ang pagkain ng tokwa na may matapang na toyo, maaga o huli, darating ang punto na ma-overload ang bato. Ngunit kung alam mong huminto sa tamang oras, ayusin ng tama, ang katawan ay paliging may pagkakataon na makabawi at pahabain ang buhay ng natural. Bahagi 3, ang lihim na paraan sa paglilinis ng tokwa. Ang 2 minuto, 10 minuto na panuntunan. Paano tatangkilikin ang tokwa habang pinananatiling magaan ang pakiramdam ng bato? Hindi ma-overload. Ito ay isang napaka-practical na tanong at ito rin ang bagay na hindi sinasadyang napapabayaan ng marami sa inyo. Gusto kong direkta kong ibagi na hindi lang basta pagkain ng tokwa ang maganda, kundi ang mahalaga ay ang tamang pagproseso bago kainin. Sa totoo lang, nakikita ko na maraming sa inyo ang may ugali na bumili ng tokwa, buksan, at agad lutuin. Mayroon pang ang diretsong kumain. Ang kilos na ito ay tila maginyaw ang gunit nagtatago ng gapangganib na ilan lamang ang napapansin dahil sa modernong prosesong paggawa upang makamit ang kinis, lambot at mas matagal na shelf life ng tokwa. Karaniwang gumagamit sila ng mga coagulan, stabilizer at ilang teknikal na pantulong na sangkap. Hindi laging nakakapinsala ang sangkap na ito kaagad. Ngunit sa katawan ng matatanda, kapag bumaba na ang kakayahan ng bato na maksala at mag-detox, ito ay nagiging isang pasanin na naipon sa paglipas ng panahon. Madalas kong inihahalin tulad ang ating bato sa isang filter na nagtatrabaho sa loob ng 10 taon. Noong bata pa, kayang hawakan ng filter na iyon ang maraming bagay ng walang hirap. Ngunit kapag tumaas ang edad, bawat mali na dumi kung inuli araw-araw ay maring maging malaking presyon. Kaya sa halip na maalala lamang kung ano ang kakainin, kailangan mong maalala tungkol sa paglilinis ng pagkain bago ito ipasok sa katawan. At iyon ang dahilan kung bakit gusto kong ibahagi sa iyo ang isang napaka-simple ngunit napakabisa na prinsipyo na tinatawag kong 2 minuto, 10 minuto na panuntunan. Hindi ito isang mabilis na tip kundi isang maliit na ugali na maaring makatulong na makabawas ng malaki sa pasanin ng bato araw-araw. Unang hakbang, pakuluan ang isang kaldero ng tubig hanggang sa kumulo ng mayos. Pagkatapos ay ilagay ang tokwa at pakuluan ng 2 minuto. Ang mataas na temperatura ay makakatulong sa mainit na tubig na pumasok sa maliliit na butas ng tokwa. Sa gayon ay makakulong na malinis ang isang bahagi ng labis na sangkap na nananatili sa proseso ng paggawa. Ito ay tulad ng paggamit natin ng mainit na tubig upang linisin ang nakadikit ng malalim na mahirap tanggalin ng malamig na tubig. Ngunit ang mahalaga ay hindi lamang ang pag-init, kundi ang paglihangang kondisyon para may labas ang hindi kinakailangang sangkap. Pagkatapos ng hakbang na ito, mapapansin mo na maaring medyo malabo ang pinakuluang tubig. Iyan ang senyales na nagsimula na ang prosesong paglilinis. Ikalawang hakbang, kaagad pagkatapos pakuluan,
Salain ang tokwa at ilagay sa isang malinis na mangkok ngang tubig upang ibabat sa loob ng 10 minuto. Ito ang hakbang na madalas nakakalimutan ng maraming ngunit napakahalaga. Ang pagbabad ay nakakatulong sa tokwa na maibalik ang istruktura nito at kasabay nito ay nakakatulong na alisin ang natitirang labis na sangkap. Bukod pa rito, nakakatulong din ito upang maging mas matatag ang tokwa at hindi madaling masira kapag niluluto. Madalas kong sinasabi sa iyo na ang 10 minutong paghihintay na ito ay hindi pag-aksaya ng oras kundi isang pamumuhunan para sa kalusugan sa modernong buhay. Maaring tayo ay namamadali sa maraming bagay ngunit sa ating katawan, lalo na sa edad na ito, ang pagbagal ng kaunti ay talagang mas mabilis sa pangmatagalan. Pagkatapos gawin ang dalawang hakbang na ito, mararamdaman mo ang malinaw na pagkakaiba. Wala nang kakaibang amoy ang tokwa, wala nang bahagyang maasim na lasa, kundi nagiging malinis, bahagyang mataba at mas madaling kainin. Ang mas mahalaga ay nagiging pagkain ito na mas madaling matanggap ng bato. Sa halip na magtrabaho ng sobra upang iproseso ang hindi kinakailangang bahagi. Mula sa pananaw ng filosofiya ng buhay, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang bagay. Ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi nasa malalaking bagay kundi nasa maliliit na detalye na ginagawa ng tama araw-araw. Ang isang 2 minutong operasyon, isang 10 minutong paghihintay, kung regular na panatilihin, ay maring gumawang napakalaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. At kung sa tingin mo ay nararapat na gamitin ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento ng numero 4 sa ibabang video. Hindi lamang ito senyales upang malaman ko na nakikinig ka kundi isang maliit na pangako din sa iyong sariling kalusugan. Bahagi 4, mahiwagang pagkain na makakasama upang muling buhayin ang bato. Unang mahiwagang kombinasyon, tokwa at seaweed. Pagkatapos mong maintindihan kung paano linisin ang tokwa ng tama, ang susunod na hakbang na hindi gaanong mahalaga ay ang pagkokombina ng tokwa sa angkop na pagkain. Dahil sa modernong nutrisyon at tradisyonal na medisina, hindi sapat ang isang mabuting pagkain, kundi ang tamang kombinasyon ang lumilihang malalim na halagang pagpapagaling. Madalas kong tawagin ito na paghahanap ng kasama para sa pagkain upang hindi lamang masipsip ng katawan kundi balansehin din. At sa napakaraming kombinasyon, may isang pares na lubos kong pinahalagahan para sa kalusugan ng bato ng matatanda at iyon ay ang tokwa at seaweed. Isang sabaw na tila simple at karaniwan ngunit kung naiintindihan ng tama ang esensya, mapapansin mong hindi lamang ito isang pagkain, kundi isang paraan upang matulungan ang katawan na ayusin ang sarili mula sa loob ng tokwa. Bukod sa madaling tunawin na protina mula sa halaman, mayroon ding kapansin-pansing compound na saponin. Ito ay isang aktibong sangkap na may kakayahang tumulong na bawasan ang pag-ipon ng tabusam nga daluyan ng dugo na nag-amba sa pagprotekta sa cardiovascular system at paglilimita sa tahimik na proseso ng pamamaga. Ngunit sa kalikasan, tulad ng madalas kong ibinabahagi sa iyo, walang ganap na isang panig. Ang saponin sa proseso ng operation ay maaring makabawas sa pagsipsip ng iodine, isang napakahalagang micronutrient para sa function ng thyroid gland. Kapag mahina ang thyroid gland, ang buong proseso ng metabolismo ng katawan ay bumagal. Hindi lamang ito nakakapekto sa enerhiya kundi direkta ring nakakapekto sa sirkulasyon ng dugo at kakayahan sa paglilinis ng bato. Sa madaling salita, kapag bumagal ang ritmo ng operasyon ng katawan, ang lahat ng organ kasama na ang bato ay kailangang magtrabaho sa hindi optimal na kondisyon. At dito mismo nagiging perpektong bahagi ang seaweed. Ang seaweed ay isang mayamang natural na pinamulan ng iodine na tumutulong upang mapanatili ang katatagan ng thyroid gland. Kapag kinombinahan sa tokwa, lumilikha ito ang isang napakapino na balanse. Ang isa ay tumutulong sa paglilinis, ang isa naman ay nagpapanatili ng regulasyon. Ito ang prinsipyo na tinatawag sa tradisyonal na Chinese medicine na tonify without stagnation, drain without weakening. Hindi lamang iyon, ang seaweed ay naglalaman din ng isang napaka-espesyal na sangkap na ginit, isang uri ng soluble fiber. Ang sangkap na ito ay may kakayahang makaisa sa mabibigat na metal ang madumi sa katawan na tumutulong sa paglabas nito sa pamamagitan ng digestive system. Para sa mga kabataan, kayang hawakan ng katawan ang karamihan sa mga lason. Ngunit para sa iyo na lampas na sa 60 taong gulang, malaki na ang pagbaba ng function na ito.
Kaya ang pagdaragda ng mga pagkain na makatulong na magbawas ng trabaho para sa bato ay napakahalaga. Naalala ko ang isang kaso na lubos na nakpababa sa akin na loop. Mayroong isang matandang babae na nangangalang Aling Nena, 65 taong gulang, na nadainos na may moderate na pagbabo ng funksyon ng bato. Dahil sa labis na paalala, halos ganap niyang tinanggal ang protina sa kanyang dieta kasama na ang tokwa. Ang resulta ay patuloy na humina ang kanyang katawan, nangangayaya ang bala, hirap sa paglalakad. Pagkatapos na maingat na pag-usap, pinayuhan ko siya na subukan bumalik sa isang mas balanseng dieta kasama ang seaweed soup na niluto na may tokwa. Gamitin ng ilang beses bawat linggo, tikman ng matabang at kainin ng regular. Ang gusto kong bigyan din sa kanya ay hindi ang pagkain upang gamutin ang sakit kundi ang pagkain upang makaroon ang katawan ng sapat na kondisyon upang ayusin ang sarili. Pagkatapos ng isang panahon ng pagtitiyaga, ibinahagi niya na nagsimulang lumakas ang kanyang katawan, mas mahusay siyang matulog at masarap din ang kanyang pagkain. Hindi magic na nabago ang mga indicator, ngunit ang mahalaga ay nasa tamang direksyon ang trend. At sa panggangalaga sa kalusugan ng matatanda, ang pagpunta sa tamang direksyon ay laging mas mahalaga kaysa sa pagmamadali. Sa pamamagitan ng kwentong iyon, gusto kong mapadala sa iyo ng isang pagninilay. Hindi laging maganda ang matinding pagbabawal, kundi ang mahalaga ay ang pag-unawa ng tama upang balansehin. Hindi kawe ang tokwa, hindi rin mahiwagang gamot ang seaweed, ngunit kapag makasama, maaari silang maging isang pares na tahimik ngunit matatag na sumusuporta sa bato. Ikalawang mahiwagang kombinasyon, tokwa, itlog at kamatis. Minamahal ng mga kaibigan, sa paglalakbay ng pangangalaga sa kalusugan sa gitnang edad at pagtanda, napansin ko ang isang napakapangunahing pagkakamali na bihirang tuwirang sinasabi at iyon ay ang takot sa protina. Napakaraming sa inyo, dahil sa pag-alala para sa mga bato ay pinipili na ganap na tanggalin ang karne at isda at lumipat pa nga sa isang matinding vegetarian diet. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang panahon, nagsisimulang masalita ang katawan. Matagal na pagkapagod, unti-unting nanghina ang makamay at paa, numinipis ang kalamnan, at mas lumalabas ang pamamaga. Kailangan mong maunawaan ang isang napakahalagang prinsipyo na pinatunayan ng modernong agham. Ang pagkawala ng kalamnan ay isa sa mga sali na nagpapahina sa bato ng pinakamabilis. Ang kalamnan ay hindi lamang nakakatulong sa paggalaw kundi gumaganap din ang papel bilang isang metabolic buffer na tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar, pagbabawas ng metabolic burden, hindi direkta ang pamprotekta sa bato. Kapag bumaba ang kalamnan, ang buong metabolic pressure ay mapupunta sa mga panlob na organ kasama na ang bato. Iyan ang dahilan kung bakit kung mas mali ang pagbabawal sa pagkain, mas mararamdaman mo ang mabilis na paginang katawan. Kaya ang tanong ay hindi kung kakain ba ang protina o hindi kundi paano kakain ng protina upang parehong mapaluso ang katawan at hindi magbigay ng presyon sa bato. At dito ko gusto ipakilala sa iyo ang isang kombinasyon na lubos kong pinahahalagahan at iyon ay ang tokwa, itlog at kamatis. Sa tokwa, mayroon tayong panakmulan ng madalang tunawan na protina mula sa halaman na hindi nabibigay ng labis na pasanin sa bato. Sa itlog na manok, lalo na sa pula na itlog, ay naglalaman ng vitamina D, isang napakahalagang elemento na tumutulong sa katawan na sumipsip at madala ng kalsyum sa mga buto. Malaki ang kalagaan nito dahil kung hindi, mailagay ng tamaang calcium, ito ay mananatili sa dugo at magbibigay angge dagdag na presyon sa bato sa proseso angge paglilinis. Hindi lang yan, ang protina sa itlog ay may matas na biological value, ibig sabihin, halos ganap itong magagamit ng katawan upang bumuo at mapanatili ang kalamnan kahit nasa katamtamang dami. Ito ang pangunahing punto para sa matatanda kung saan bumaba na ng malaki ang kakayahan sa pagsipsip ng nutrisyon. Kapag nadada kang kamatis, nagiging mas kumpleto ang nutritional picture. Ang kamatis ay naglalaman ng lycopene, isang malakas na antioxidant. Madalas kong inihahalin tulad ang lycopene sa isang tahimik na sundalo.
na tumutulong na protektahan ang mas mula sa paatake ng free radicals. Sa gayon ay binabawasan ang pamamaga at sinusuportahan ang function ng bato sa isang napakanatural na paraan. Ang nakakatawa ay kapag niluto ang kamatis na may kaunting langis ng gulay, ang kakayahan ng katawan na sumipsik ng lycopene ay maaring tumaas ng maraming beses kumpara sa pagkainito ng hilaw. Ito ay isang maliit na detaling ngunit na papakita na ang paraan ng pagluluto ay mahalaga, hindi lamang ang pagkain mismo. Gusto kong ibahagi sa iyo ang isang simpleng paraan ng pagluluto ngunit napakaangkop para sa kondisyon ng matatanda. Mari kang gumamit ng kaunting mantika, ilagay ang nilinis na tokwa. Durugin ng bahagi para lumambot, pagkatapos ay dagdagan ng hiniwang kamatis at sa huli ay itlog ng manok. Ang pagkain ito ay malambot, mainit, madaling tunawin, napakaangkop para sa mahinang tiyan at nagbibigay ng sapat na sustansya nang hindi nagdudulot ng presyon sa digestive system o bato. Ngunit ang gusto kong bigyang din ay hindi lamang ang pagkain ito ay maganda kundi ang kaisipan sa likod nito. Ang kalusugan ay hindi namumula sa pagtanggal ng lahat ng bagay kundi namumula sa tamang pagkukumbina ng kinakailangang bagay. Kapag alam mo kung paano balansehin ang protina mula sa halaman, protina mula sa hayop at mga antioksidan, unti-unting babalik ang katawan sa original nitong balanseng estado. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ngang numero apa sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado ka pa rin at kasama sa paglalakbay na ito upang mamuhay ng malusok, mabuhay ng may kalidad bawat araw. Ikatlong, mahiwagang kombinasyon, cold pressed perilla oil at whole sesame seeds. Sa paglalakbay, nege panggangalaga sa kalusugan sa pagtanda, napagtanto ko na minsan ang solusyon ay hindi matatakpan sa mga komplikado o mamaling bakay kundi sa napakalit na pagbabago. Ngunit ang tamang esensya, nakakita na ako ang isang kaso na hindi ko pa rin nakakalimutan. Iyon ay si Mang Juan, 70 taong gulang. Nananatili si Mang Juan sa isang estado ng matagal na pagkapagod dahil bawat gabi ay kailangan niyang gumising ng pauli-uli para umihi. Ang kanyang tulog ay naputol na nagiging sani upang siya ay laging inaantok sa araw. Hindi na matalas ang kanyang isip tulad ng dati. Sa halip na maganap ng mamahaling gamot, pinayuhan ko lamang si Mang Juan ng isang bagay na tila napakasimpol ngunit napakahalaga. Ganap na alisin ang ugali ng paggamit ng malat na sausawan at palitan. Ito ng isang natural na kombinasyon ng cold pressed perilla oil at buong sesame seeds. Hindi lamang ito pagbabago ng panasa kundi pagbabago ng paraan ng pagana ng katawan mula sa loob. Bawat umaga, inutusan ko si Mang Juan na kumain ng tokwa na nalinis ng mayos. Pagkatapos ay lagyan ng isang kutsara ng perilla oil at budburan ng toasted sesame seeds. Tila simple, ngunit sa likod nito ay isang malalim na siyentipikong batayan. Sa perilla oil, mayroong napakataas na nilalaman ng omega, 3 mula sa halaman. Ito ay isang uri ng mabuting taba na may kakayahang palambuting ang daluyang ng dugo, bawasan ang pamamaga at pagbutihin ang sirkulasyon ng dugo. Para sa mga kabataan, ang sistema ng daluyang ng dugo ay nababaluktot pa. Ngunit para sa iyo, pagkatapos ng 60 taong gulang, ang daluyan ng dugo ay karaniwang matigas na tulad ng tubo na matagal ng kinakalawang. Sa gayon, hindi nasapan na napananatili ang bato na nagre-resulta sa pagbaba ng funksyon. Ang padaragdag ng omega, 3 mula sa perilla oil ay tulad ng papapakinis muli ng circulatory system na tumutulong sa mas magaan na daloy ng dugo, binabawasan ang presyon sa mga glomeruli na mahinana. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na kung gusto mong malusok ang iyong bato, kailangan mo munang maging maayos ang daloy ng dugo. Iyan ang pangunahing prinsipyo na napapabayaan ng marami, hindi lamang doon. Ang buong sesame seeds ay kumakanap na papel bilang isang tahimik ngunit matatak na protection. Ang sesame ay nakalalaman ng sangkat sesame. Ito ang maaktibong sangkap na nakakatulong na labanan ang oksinasyon, pinapabagal ang proseso ng patanda ng mga selulang bato. Kapag tumanda ang katawan, mas mabilis na nagaganap ang oksihenasyon tulad ng metal na kinakalawang sa paglipas ng panahon. Kung walang antioksidan, mabilis na hihina ang bato nang hindi mo namamalayan. Gayunpaman, kailangan kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay na madalas nakakamali ang marami. Ang perilla oil ay kailangang cold press oil. Kung pakuluan mo ang langis na ito, ang lahat ng mahalagang omega,
Tiga ay masisira at maari pangang madulot ng sangkap na hindi mabuti para sa kalusugan. Kaya ang pinakamatagumpay na paraan ay ibuhos lamang ito ng direkta sa lutong pagkain at huwag itong lutuin sa mataas na temperatura. Pagkatapos ng 3 buwan ng patuloy na paggamit ng pamamaraang ito, muling tumawa si Mang Juan sa akin ng may puno nga emosyon. Sinabi niya na sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakatulog siya ng tuloy-tuloy hanggang umaga nang hindi nagigising sa gabi. Gumaan ang pakiramdam ng kanyang katawan at naging mas positibo rin ang kanyang espiritu. Ang kapansin-pansin ay wala siyang ginamit na anumang gamot sa loob ng panahong iyon. Sa pamamagitan ng kwentong ito, gusto kong maintindihan mo ang isang malalim na bagay. Hindi kailangan ng ating katawan na pakaraming bagay, kundi tama lang. Minsan ang pagtanggal ng isang masamang ugali tulad ng pagkain ng maalat at pagpapalit nito ng isang malusog na pinamulan ng nutrisyon ay sapat na upang magdulot ng malaking pagkakaiba. Palagi kong ipinapaalala sa iyo na ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi isang maikling karera kundi isang mahabang paglalakbay na nangangailangan ng tiyaga at kaalaman. Isang kusara ng perila oil bawat araw, counting linga. Tila simple ngunit kung regular na panatilihin, makakatulong ito sa iyo na protektahan at pahabain ang buhay ng iyong bato ng maraming taon. Bahagi 5. Tatlong hakbang na plano para sa muling pagbuhay ng bato. Minamahal ng mga kaibigan, pagkatapos pakinggan ang lahat ng ibinahagi ko na intindihan ko na marami ang makakaramdam na napakaraming impormasyon at maaring medyo nakakalito. Ngunit huwag mag-alala, ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi komplikado kung alam nating pumili at sundin ang tamang direksyon. Kaya, tutulungan ko kayong buodin ang lahat sa isang malinaw, madaling sundin na tatlong hakbang na plano. At ang pinakamahalaga ay maari niyo itong simulan kaagad sa inyong sariling kusina. Unang hakbang, paglilinis. Ito ang pundasyon at ito rin ang pinakamahalagang hakbang ngunit madalas na binabaliwala. Kailangan mong maintindihan na bago pag-usapan ang pagpapalusok, kailangan nating ihinto ang paglalagay ng lason sa katawan. Mula bukas, sanayin ang iyong sarili sa isang tiyak na pagbabago. Huwag pagsamahin ang tokwa sa dahon ng sibuyas. Huwag kainin kasama ng spina sa parehong pagkain. At lalo na, ganap na alisin ang ugali ng paggamit ng matapang na sasawan. Mali man ang mabagay na ito, ngunit sa katotohanan ay matahimik na pasanin na dinaranas ng bato sa loob ng maraming taon. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang katawan ay tulad ng isang bahay. Kung araw-araw ay nakdadala kang basura, gaano man karaming linis ang gawin mo ay hindi ito lilinis. Kapag itinigil mo ang maling gawi, iyon ang oras na nagsisimulang mapahinga ang bato tulad ng isang manggagawa na sa wakas ay makakaupo pagkatapos ng maraming taon ng walang tigil na pagtatrabaho. Ikalawang hakbang, paglilinis. Pagkatapos mabawasan ang pasanin, kailangan nating gawin ang isa pang hakbang, ang pag-alis ng mga hindi kinakailangang labi sa pagkain bago ito ipasok sa katawan. Ang panuntunan na palagi kong binibigyang diin ay 2 minutong papakulo at 10 minutong pababa sa malamig na tubig. Hindi ito pagiging maselan, kundi isang napaka-praktikal na paraan upang mabawasan ang mga kemikal. Ang sodium at iba pang hindi mabubuting sangkap na nananatili sa komersyal na tokwa. Mula sa isang siyentipikong pananaw, ang mataas na temperatura ay nakakatulong sa pagkatunaw at paglilinis ng labis na sangkap, habang ang malamig na tubig naman ay nakakatulong na patatagin ang istruktura ng pagkain at kasabay nito ay binabawasan ang presyon sa digestive system. Ngunit sa mas malalim na pananaw, ito ay isang kilos ng proaktibong pangangalaga sa sarili. Kapag naglaan ka ng ilang minuto para sa hakbang na ito, sa katotohanan ay binabawasan mo ang trabaho ng bato sa loob ng katawan. Madalas na naalangan ang marami dahil sa tingin nila ay naubos ang oras. Ngunit gusto kong pag-isipan mo, ang ilang minuto ngayon ay maaring magbunga ng maraming taon ng kalusugan sa hinaharap. Iyan ay isang napakagandang kapalit, ikatlong hakbang, pagpapalusok. Kapag nalinis at nalinis na, handa na ngayon ang katawan na tumanggap ng nutrisyon ng epektibo. At dito mo rin kailangan pagsamahin ang pagkain ng matalino. Gamitin ang tokwa kasama ang siawid upang makatulong na balansehin ang mineral at dahan-dahang ilabas ang lason. Pagsamahin ito sa itlog at kamatis upang mapanatili ang mga kalamnan, mabawasan ang pamamaga
at madagdagan ang kakayahan sa pagsipsip ng nutrisyon. At huwag kalimutan na magdagda ng counting cold pressed perilla oil kasama ang buong sesame seeds upang mapaluso ang nga daluyan ng dugo at mapabagal ang proseso ng pagtanda. Ang mahalaga dito ay hindi ang kumain ng napakarami kundi ang kumain ng tama sa tamang kombinasyon. Kapag nagawa mo ito, unti-unting babalik ang katawan sa natural nitong balanseng estado tulad ng isang makina na naayos sa tamang oras, mas gumagana ng maayos at mas matatag. Gusto kong tandaan mo ang isang napakasimple ngunit malalim na bagay. Ang kalusugan ay hindi matatagpuan sa mga malalayong bagay kundi sa maliliit na pagpipilian araw-araw. Ang isang tamang pagkain ngayon ay maaring hindi magdulot ng malinaw na pagkakaiba. Ngunit kung regular na panatilihin, ito ay magiging pundasyon upang maramdaman mo ang mas magaan na pakiramdam ng katawan, mas matalas na isip, at unti-unting mawawala ang abnormal na senyales. At sa huli, ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung gaano katagal ka mabubuhay kundi ang pamumuhay sa mga taon na iyon ng may kontrol, kapayapaan at hindi umaasa. Ang tatlong hakbang na plano na ito ay hindi isang mahika ngunit kung magpapatuloy ka, ito ay magiging isang matatag na daan upang protektahan at muling buhayin ang iyong sariling bato. At kung ikaw ay patuloy na nanonood hanggang dito, gusto kong anyayahan ka na mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan upang malaman ko na nakakuha kang magagandang kaalaman at nakita mong kapakipakinabang ito. Minamahal na mga kaibigan, makasama tayong naglakbay hindi lamang sa kaalaman kundi pati na rin sa pagising sa kung paano alagaan ang ating katawan sa mahalagang taon ng buhay. Sa edad na ito, ang pinakamahalaga ay hindi ang mabuhay ng matagal kundi ang mabuhay ng malusog, mamuhay ng may kontrol at mamuhay ng may dignidad. Kaya umasa ako na ukitin mo sa iyong isip ang pangunahing prinsipyo na naunay sa buhay na ibinahagi lang natin. Kapag pinaksama ang tokwa at dahon ng sibuyas, ang mahalagang calcium na inaasahan mong masipsip ay nahaharangan na nagiging sanhi upang unti-unting humina ang mga buto. Kapag ang tokwa ay kasama ng spinach, ang reaksyon na bumubuo ng calcium oxalate ay maaring tahimik na bumuo ng matutulis na bato sa bato. At kapag ang tokwa ay isinawso sa matapang na soy sauce, ang labis na sodium ay magiging isang kakilakilabot na pasanin. Unti-unting sisirain ang glomeruli na mahina na dahil sa paglipas ng mataon. Ngunit ang buhay ay palaging may dalawang panik at ang pintong pagaling ay laging bukas kung alam mong pumili ng tama. Kapag ang tokwa ay pinasama sa siawid, ang katawan ay tinutulungan na ma-detox at balansehin ang mineral ng natural. Kapag kasama ng itlog at kamatis, nakakatulong ito na mapanatili ang kalamnan, labanan ang pamamaga, at mapalusok ang buto at kasukasuan ng matatag. At kapag dinadagan ng cold pressed perilla oil, ang sistema ng daluyan ng dugo ay napapakinis, pinalalambot at gumagaling na nagbibigay ng makondisyon para sa mas magaan na pagana ng bato. Gusto kong ibagi sa iyo ang isang pagninilay-nilay na may philosophical na kahulugan na palagi kong pinaniniwalaan sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa larangan. Hindi maaring buuin ang kalusugan sa isang pagkain. Hindi dumarating ang sakit sa isang araw at hindi rin maaring buuin ang kalusugan sa isang pagkain. Bawat maliit na pagpipilian mo ngayon ang pundasyon ng iyong katawan sa hinaharap. Ang isang kutsara ng maalat na toyo ay maaring hindi agad makapinsala, ngunit kung ulitin araw-araw, ito ay magiging patak ng tubig na magpapaapaw sa baso. Sa kabaliktaran, ang isang kutsara ng mabuting langis o isang tamang kombinasyon, gaano man kalit, ay maaring tahimik na iligtas ang buong sistema ng katawan. Maraming tao ang lubos na nagtitiwala sa ospital, sa modernong medisina. Ngunit gusto kong maintindihan mo ang isang mas malalim na bagay. Ang ospital ay isang lugar ng pag-ayos, habang ang kusina ay ang lugar ng pag-iwas. Walang sinuman ang maaring mag-alaga sa iyong kalusugan ng mas mahusay kaysa sa iyong sarili. Walang gamot na kasilakas ng tamang kaalaman at maluso na ugali araw-araw. Ngayong gabi, kapag nakatayo ka sa harap ng iyong hapakainan, maalaan ka ng isang sandali upang mamuni-muni. Kumakain ka ba para mapalusok ang iyong katawan o sinasaktan mo ito ng hindi sinasadya?
Maglakas loob na magbago kahit na sa napakaliit na bagay tulad ng pagbabawas ng konting asin, pagdaragdag ng konting tamang pagkain. Ang pababagong tila simple na iyon ang magiging malaking pababago sa kalusugan ng matatanda. Kung nakatuto ka hanggang sa puntong ito, umasa ako na makomento ka sa ibabaw ng dalawang salitang kalusugan. Hindi lamang ito isang hangarin kundi isang pangako na mamuhay ng may pananagutan sa sarili. Mamuhay ng hindi umaasa, mamuhay upang makapalakat pa rin, makapaalaga sa sarili at makatamasa ng kaligayahan kasama ang maana at apo. At kung nakakakita ka nga kaibigan, kamaana sa paligid mo na tahimik ding nadurusa sa mga problema sa bato o kalusugan, huwag makatubiling ibahagi ang nga bagay na ito, ang isang napapanahong payo, isang maliit na kaalaman na ibinahagi. Ay minsan ang pagkakataon upang iligtas ang isang buhay mula sa mahabang taon ng sakit. Patuloy akong makakasama ninyo sa mga susunod na paglalakbay upang makasama nating mapanatili ang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo. Iyon ay ang malusok na katawan at mapayapang espiritu. Naway palagi kayong malusok, payapa at lubos na mamuhay bawat araw.